Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating paghimay ngayon. Ang mga materyales na ipinadala mo, isang koleksyon ng mga tekstong theological at sipi mula sa Biblia. At parang lahat sila umiikot sa isang napakalaking tanong. Isang tanong na medyo nakakalito sa simula. Oo. At ang misyon natin, alamin kung bakit kinailangan ng isang Diyos na todo kapangyarihan, yung tipong kayang mag-utos sa mga bituin na maging, isang mahinang tao. Right. At hindi ito simpleng kwento lang. Ito ay isang parang kosmikong salaysay tungkol sa pag-ibig, pagsuway, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga utos ng Diyos. Sige, simulan na natin himayin to. Sige, ang pinaka-central question dito sa mga materyale mo ay isang malaking paradox, di ba? Kung kaya ng Diyos gawin ang lahat, bakit niya pipiliin yung pinakamahinang paraan para ayusin ang mga bagay-bagay? Oo nga no. At ang sagot, ayon sa mga tekstong ito, ay umiikot lahat sa isang fundamental na pagkakaiba. Pagsunod dahil sa takot versus pagsunod dahil sa tunay na pag-ibig. Okay, dyan pa lang interesting na. Unpack natin yan. Kasi sinasabi sa isang source na ang Diyos ay sobrang makapangyarihan na sa isang salita lang niya pwedeng maglaho ang buong universe. Instant. Instant. So natural lang na lahat ng nilalang ay yuyukod sa kanya. Pero ang tanong, anong klaseng pagsunod yon? Parang yung empleyadong sunod-sununan lang kapag nakatingin yung boss. Takot, hindi katapatan. At dyan mismo ang puso ng argumento ng mga materyal na ito. Ang gusto raw ng Diyos ay pagsunod na kusa yung nagmumula sa isang relasyon, hindi sa pamimilit o takot sa parusa. Yung pagsunod na kahit nakatalikod ang boss, gagawin mo pa rin yung tama kasi mahal mo yung trabaho at yung kumpanya. Gets. Kaya ayon sa mga tekstong ito, bago pa man likhain ang sanlibutan, may plano na raw ng krus. Ang pagiging isang mahinang nilalang ng Diyos, ang magiging ultimate test para malaman kung sino ba talaga ang nagmamahal sa Kanya. Teka, napakabigat niyan. So, ayon sa source, yung pagdating ni Jesus sa lupa ay hindi lang basta para sa kaligtasan, kundi isa rin palang cosmic loyalty check. Parang ganun. Para talagang sinasala kung sino ang tunay na tapat at sino ang nagkukunwari lang dahil sa takot. Ganyan na nga. Ito yung nagsilbing litmus test. Nung ang Diyos ay naging isang sanggol na walang kalaban-laban, biglang wala yung fear factor. O nga no, wala na yung kidlat. Wala na. At ang logic ng teksto ay ganito. Yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos, susunod pa rin sila kahit siya ay nasaan yung mahina. Ang pag-ibig nila hindi nakadepende sa kanyang lakas. Pero yung mga sumusunod lang dahil sa takot, Mawawala ng dahilan nila. mawawala na. At mas malala pa, gagamitin nila yung pagkakataong yon para apihin ang kanilang kapwa. Kasi wala na yung Diyos na may hawak ng kapangyarihan para parusahan sila agad-agad. Wow. Ito yung part na talagang nakakagulat para sa akin sa mga binasa ko. Yung ideya na bago dumating si Jesus, parang on probation pa yung kasalanan ni Satan. Hindi pa raw fully realized. Pakipaliwanag nga yan. Okay. Ang nuance dyan ay yung pagkakaiba ng pagsuway sa isang abstract na authority kumpara sa pagsuway sa persona mismo. Bago yung pagkakatawang tao, sinuway ni Satanas yung pangalan ng Diyos, yung kanyang mga utos, yung kanyang batas. Mga rules. Mga rules. Pero nang si Jesus ay dumating, hindi na lang isang set of rules ang kaharap niya. Kaharap na niya ang mismong lawgiver na nagkatawang tao. A person. A person, ang pagpapahirap at sa huli, yung pagpatay sa Diyos na nasaan yung tao ay isang krimen na nasa ibang level. Hindi ito may kukumpara sa paninlinlang lang sa mga kapwa nila lang. At ayon sa mga source, ito ang nagbigay katwiran sa hatol laban kay Satanas sa harap ng buong kalangitan. Walang anghel ang makakapagsabi na hindi naman ganun kasama si Satanas, malinaw na ang kasamaan niya. So, yung pagpatay pala sa Diyos na nagkatawang tao ang nagbigay diin sa bigat ng kasalanan ni Satanas. This makes me think about how the sources define sin itself. Kung isa itong paglilitis, kailangan natin ng ebidensya at definisyon ng mga termino.
Dito ngayon pumapasok yung sinasabi ng source tungkol sa Juan 16, kung saan binibigyan ng bagong kahulugan ang kasalanan, katuwiran at paghatol para sa kasong ito. Tama ka dyan. At dito, napaka-espesifiko ng mga definisyon. Unahin natin yung kasalanan. Para sa mga tekstong ito, hindi lang ito basta paglabag sa 10 utos. Ang pinakabuod ng kasalanan ay ang hindi paniniwala o pagtanggi sa Diyos na naging isang mahinang nilalang kay Hesukristo. Okay. Sa madaling salita, ang kasalanan ay yung pagsasabing, hindi ako maniniwala sa isang Diyos na walang kapangyarihan. Ito yung pagtanggi sa Diyos sa kanyang ultimate act of humility. Okay, malinaw yun. Pero kung ang kasalanan ay pagtanggi kay Kristo, medyo nakakalito para sa akin kung paano ang katuwiran ay naging muling pagkabuhay. Karaniwan, iisipin mong ang katuwiran ay paggawa ng mabuti o pagiging matuwid, di ba? Bakit isang event, yung resurrection, ang naging definisyon nito ayon sa source? Magandang tanong yan. Dahil sa konteksto ng cosmic trial na ito, ang katuwiran ay hindi isang moral na katangian, kundi isang ebidensya. Ebidensya. Matibay na patunay sa korte ng San Sinocob na ang mga utos ng Diyos, kapag sinunod ng may pag-ibig hanggang kamatayan, ay hindi humahantong sa pagkatalo, kundi sa buhay. Okay. Ito yung unang ebidensya na nagsasabing, totoo ang sinasabi ng Diyos, ang daan niya ay daan ng buhay. Pero pansinin, sabi ng teksto, ito ay unang patunay pa lamang. May kasunog ba? May kasunod pa, okay. At yung pangatlo, paghatol. Paano naman yan? Binigyan ng bagong lens. Ang paghatol dito ay hindi lang basta pagpaparusa sa katapusan. Ito ay isang proseso ng paglalantad. Una, ito yung paglalantad sa sukdulang kasamaan ni Satanas na napatunayan nung pinatay niya ang Diyos. Oo. Pangalawa, ito yung pagpapatibay na may kaakibat na parusa ang paglabag sa mga utos. Sinasabi ng teksto na kapag ang katotohanan ng mga utos ay ganap ng napatunayan at makikita natin mamaya kung paano, saka palang isasagawa ang final sentencing. May due process, kumbaga, sa cosmic court na ito. Okay, so nagkakabuo na yung puzzle. May kaso, may akusado at may mga ebidensya. At ang pinag-aawayan sa kasong ito ay ang mga utos mismo ng Diyos. Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Simpleng pakinggan, pero dito pala nakasalalay ang lahat. Ano ba talagang argumento ni Satanas laban dito? Isipin mo na parang isang kaso sa korte. Ang akusasyon ni Satanas ay, Your Honor, itong mga batas na ginawa mo, mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, ay defektibo. Imposibleng itong sundin ng mga nasasakupan mo. Masyadong mataas ang standard. Masyadong mataas ang standard, walang sinumang nilalang ang makakatupad niyan. It's a direct attack on the very foundation of God's rule. At kung totoo yan, may major theological problem tayo. At hindi lang yan basta-basta. Kung totoo ang sinasabi ni Satanas, dalawa ang paratang niya sa Diyos. Una, ang Diyos ay isang sunungaling na saksi dahil naguutos siya ng isang bagay na imposible palang gawin. Tama. Pangalawa, at mas mabigat, kung parurusahan ng Diyos sa lawan ng apoy yung mga hindi makakasunod sa imposibleng utos, ang Diyos ay nagiging isang mamamatay tao. Yung mga utos na dapat ay nagbibigay buhay ay nagiging isang bitag, isang kasangkapan sa pagpatay. Exactly. Ito yung logic trap na inilatag ni Satanas. Kung tama siya, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Kung pananatilihin ng Diyos ang mga utos, lahat ay mapupunta sa kaparusahan. Kung aalisin naman niya ang mga utos, magkakagulo ang lahat, mag-aapihan at magpapatayan na hahantong din sa pagkakawasak. Sa alinmang senaryo, kung imposible ang mga utos, guguho ang karakter ng Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. Parang cornered ang Diyos sa argumentong yan. Kung totoo ang sinasabi ni Satanas, ano man ang gawin niya, talo siya. Medyo unsettling isipin na ganon. Paano nakalusot ang Diyos sa logic trap na yan, ayon sa mga source? Dito pumapasok ang henyo ng plano ng Diyos ayon sa mga material na ito. Ang solusyon ay ang pag-amin sa isang bahagi ng argumento ni Satanas pero may isang crucial na twist. Ano yon? Totoo, hindi kayang tuparin ng mga nilalang ang mga utos sa sarili nilang lakas, imposible talaga.
Ngunit, at ito yung malaking ngunit, ang mga utos ay natutupad hindi sa pamamagitan ng sariling sikap, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na kumikilos sa loob ng isang tao at sa kapangyarihan na dumadaloy mula sa krus. Dito nagiging critical yung papel ng mga mananampalataya bilang mga buhay na ebidensya. Bago tayo pumunta sa mga mananampalataya, may isa pang napaka-interesting na interpretasyon sa mga source mo. Yung sumpa sa ahas sa Genesis 3.14. Gagapang ka sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok sa lahat ng araw ng iyong buhay. Kadalasan, literal nating iniisip yan. Pero dito, iba ang take. Oo, at ito'y malalim na simbolismo. Ayon sa interpretasyon dito, ang alabok o putik ay sumisimbolo sa tao sa kanyang makasalanang kalagayan. May mga sipi sa Biblia tulad sa Job at Isayas kung saan ang tao ay tinutukoy na uod o nilikha mula sa alabok. Oo nga, Ang ideya ay ang kasalanan ang nagpapababa sa dignidad ng tao na ginawa siyang parang alabok lang sa paningin ng espiritual na mundo. Nakakakilabot na imahe yan. So yung kakain ka ng alabok ay hindi literal na pagkain. Ang ibig sabihin pala nito ay maghahari ka sa mga taong naging alabok dahil sa kasalanan. Sila ang magiging teritoryo mo, sila ang pagkain mo, hanggang sa ikaw ay itapon sa lawa ng apoy. Ni Satanas ay ang sangtatauhan na nasa fallen state. Ayon pa sa isang teksto, ang pananaw ng isang anghel sa isang makasalanang tao ay may hahambing sa pananaw natin sa isang uod. Bagamat nilikha ang tao na mababa ng kaunti sa mga anghel, ang kasalanan ang lubos na nagpapababa sa kanyang kalagayan. Kaya ang sumpa ay hindi lang parusa, kundi isang paglalarawan ng magiging relasyon ni Satanas sa nahulog na sangkatauhan. Isang malagim na trabaho ang ibinigay sa kanya. Okay, so bumabalik tayo sa cosmic trial. May akusasyong si Satanas na imposibleng sundin ng mga utos. Nagpakita na ng unang ebidensya ang Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero paano natatapos ang lahat ng ito? Paano sa huli na patutunayan ng walang duda na mali ang argumento ni Satanas? Sino ang nagpepresenta ng final evidence? Ang final evidence, ayon sa mga teksto, ay hindi isang milagro mula sa langit. Ito ay ipapakita sa pamamagitan ng mga martir na saksi. Mga tao? Mga tao, sa tulong ng banal na espiritu na dinatawag sa source na pangalawang mga aliw, kung saan si Jesus ang una, may mga mananampalataya na susunod sa mga utos ng pag-ibig. Hindi lang kapag madali, kundi hanggang sa punto ng kamatayan. So inuulit nila yung pattern ni Kristo. Tulad ng pagsunod ni Jesus sa Ama hanggang sa krus, gagawin din nila. Sandali, may binanggit din dito na unang bunga. Ano ang ibig sabihin niyan dito? Parang sa agrikultura, ito ba yung unang ani na nagpapatunay na maganda ang buong ani na susunod? Ganyan na nga, napakagandang analogy yan. Sa agrikultura, yung first fruits ang patunay na matagumpay ang pagtatanim at mayaman ng lupa. Dito sa cosmic trial, ang mga martir na ito, yung unang bunga, ang siyang patunay na ang pagtatanim ng Diyos ng kanyang mga utos sa puso ng tao ay posible pala at nagbubunga ng buhay, hindi kamatayan. Sila ang final exhibit. Inakdang bilang ng mga saksing ito ay nabuo na, the case is closed. Wala nang tanong. Ang katotohanan ng mga utos ay ganap ng napatunayan at doon na magaganap ang huling paghatol. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung bubuuin natin, ang mga source na pinag-usapan natin ay nagpipinta ng isang larawan ng kasaysayan bilang isang malaking courtroom drama. Ang Diyos, si Satanas, at ang sangkatauhan ay mga kalahag, mga kalahok sa isang paglilitis tungkol sa kung ang pundasyon ba ng gobyerno ng Diyos, ang pag-ibig, ay posible o isang kasinungalingan. Oo. Ang pagiging tao ni Jesus at ang sakripisyo sa krus ay hindi lang para sa kapatawaran, kundi isang estratehikong hakbang para patunayan sa buong sangsanikob na ang kanyang mga utos ay matuwid, makatarungan at higit sa lahat, kayang tuparin. At nag-iiwan ito sa iyo ng isang napakalalim na kaisipan. Kung tatanggapin mo ang balangkas na ito, binabago nito ang pananaw sa buhay ng isang mananampalataya.
Hindi na lang ito tungkol sa personal na kaligtasan. Ang katotohanan ng mga utos ng Diyos ay ganap na mapapatunayan hindi sa pamamagitan ng isang deklarasyon mula sa langit, kundi sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao na sumusunod sa Kanya. Grabe! Kaya ang tanong na maiiwan sa iyo ay ito, kung ang bawat araw ng buhay mo ay isang exhibit sa cosmic trial na ito, anong ebidensyang ipinapakita mo sa korte tungkol sa katotohanan ng mga utos ng pag-ibig?